Hello, good morning, good afternoon, good evening, mayong udtog, mayong buntag, mayong gabi sa tanan, and welcome back to All About with Mama Tefi. Okay, so for today, wala man tayong baking or cooking, okay? Pahinga muna tayo sa kusina, papahinga mo ng golden hands, na bulol pa eh, no? Yung golden hands ni Mama Tefi, okay? Storytelling day muna tayo ngayon, and this time, hindi muna scary. Pang ano muna, yung story ko ngayon is pang pa-high blood muna, okay? Hindi siya katulad ng previous upload ko na medyo scary na story. Now, kung mahilig kayo sa crime stories, cold cases, o mga kwento ng injustice or injustices, aba, promise, magiging interested ka sa story na to. Okay? So, perfect to para sa'yo. So, what are you waiting for? What are we waiting for? Let's start. Kumbate na. So, I welcome you to the twists, turns, and tragedy of making a murderer. So, ang question ko sa inyo, napanood nyo na ba yung Making a Murderer sa Netflix? So, kung hindi pa, this might be the sign para simulan nyo na siyang panoorin. Pero warning lang, hindi ito yung typical or ordinary or basta-basta na kwento ng crime. Okay? This is a story, or it's a story that will make you question the justice system, human integrity, and also even your own judgment. Totoo. So, mula umpisa hanggang sa dulo ng docu-series na to, it is full pack of scenes na parang pang-movie, pero totoong buhay siya. Okay? So now, advice ko lang ha, before you start watching it sa Netflix, Diyos ko naman, tapusin niyo muna tong video ko, okay? Pinaghirapan ko to eh. And also, kung may mga high blood kayo, inumin niyo muna yung maintenance niyo bago niyo simulan panoorin tong docu-series na to, kasi promise, ma-high blood ka sa galit. As in, kukulo yung dugo niyo. Promise, maganda tong docu-series na to. Okay? So, let's start. Simulan natin sa first conviction ni Steven Avery. Okay, so year 1985 in Manitowoc County, Wisconsin, bahala. Basta yun, Wisconsin. Si Steven Avery is only 22 years old. Simpleng tao, may junkyard business sila ng family niya. Walang kakaiba namang nangyayari sa buhay niya that time until bigla siyang kinasuhan ng sexual assault ni Penny Berntsen. So guys, imagine niyo, walang solid evidence sa case na to, pero guilty siya agad. May ilang testigo na nagsasabing ibang lalaki ang nakita, pero hindi sila pinakinggan. Okay? For 18 years nakakulong, almost 2 decades nakakulong si Steven Avery. Walang araw na hindi niya sinasabi na I'm innocent, wala akong kasalanan, wala akong ginawang kasalanan. Pero walang nakikinig sa kanya. Now comes 2003. Okay? May plot twist tong itong kaso niya. Biglang lumabas ang DNA evidence at boom, hindi siya ang gumawa ng crime na yon. Okay? At ang tunay na salarin is nagngangalang Gregory Allen. Na masyadong putok yung pangalan sa mga pulis. Alam niyo yun? Bilang repeat offender. Pero alam niyo ang masakit? Kahit may mga lead dati na pointing kay Allen, pinabayaan lang nila. So ayun, Steven lost 18 years of his life sa loob ng kulungan. Diba? Ang sakit nun. Kung sa'yo mangyayari yun, Diyos ko, magwawala ka talaga, diba? So ayun na.
nagkaroon na ng freedom, di ba? Nakalaya na si Steven kasi nga napatunayan na hindi siya yung salarin dun sa crime na yun. Then, another accusation happens. Diba? So, akala ng lahat, happy ending na para kay Steven. May plans pa siya na kasuhan ang county for $36 million dahil nga sa wrongful conviction. Now, tandaan niyo yan ha. Yung $36 million na yan, na lawsuit, parang yan yung naging trigger para mangyari sa kanya yung mga nangyari sa kanya ngayon. Okay? So, maano yan sa docuseries pag napanood nyo. Now, come 2005. May isang 25-year-old photographer na babae na nawawala na madalas pumunta sa junkyard ni Steven Avery para kumuha ng pictures ng kotse for Auto Trader magazine. Now, sabi huling nakita si Teresa sa property ni Avery. And ilang araw lang, may natagpo ang sunog na buto and personal belongings niya sa loob mismo ng yard nila Steven Avery. Doon sa basta junkyard siya. Malaki siyang junkyard ng puro old cars, ganun. Basta makikita niyo yun sa docuseries kung gaano kalaki yung lupa nila o yung junkyard nila Steven Avery na puno ng sasakyan. Now guys, seryoso. Parang malas na may halong conspiracy, di ba? Kasi paano naman yung taong bagong laya lang mula sa wrongful conviction, tapos ganito na naman yung mangyayari. Pagbibintangan na naman siya na may kinalaman siya dun sa pagkawala ni Teresa Halbach. Okay? Eto pa. The confession that shook everyone. Nakakashock talaga siya. Here comes Brendan Dassey, or Daisy, 16 years old, pamangkin siya ni Steven Avery. Now, tahimik tong batang to, mahiyain, and take note, may learning difficulties siya. Okay? Kinuha siya ng mga polis para magbigay ng statement. At dito lumabas yung controversial confession, okay, na tumulong daw siya or tinulungan daw niya si Steven Avery sa pag-chogi kay Teresa. Okay? Or kay Teresa Halbach. Pero guys, kung mapapanood nyo yung interrogation kay Brendan, talaga naman, dito ka na magsisimulang ma-high blood. As in, nako, tignan ko, kasi pag nag-edit ako ng video na to, kung makakahanap ako ng clip na pwede natin i-add dito sa video na to, i-clip ko siya. Snippet lang, as in maiksi lang. Para pag pinanood niyo siya sa Netflix, hindi naman kayo masyadong maano, di ba? Be honest. You went back into that room. Don't let us down, Brendan. We know you were back there. For some viewers of the Netflix documentary series Making a Murderer, this is the most infuriating part of the story. Brandon, were you there when this happened? No. Was she dead there then or not? Yeah. How do you know that? Brendan Dassey, Steven Avery's then 16-year-old nephew, admitting he helped his uncle kill Teresa Halbach. Tell me where he shot her. Like in the head and in the belly and stomach. Critics say this video shows Dassey, who has a low IQ, being manipulated into giving a false confession. So, leading questions from the investigators. Leading questions, walang guardian beside him. Minor siya. So, dapat, pag ina-interrogate siya, dapat, sa pagkakaalam ko dapat pag ina-interrogate siya, since minor siya, dapat may guardian siyang katabi or kasama, di ba? Then, wala rin siyang abogado that time habang ini-interrogate siya. Tapos, halta kay Brendan na parang nag-agree na lang siya para matapos lang yung questioning na yon. May mga sagot pa siya na inconsistent, like una sabi wala siyang alam, tas biglang oo,
nung kinukulit na siya, ang daming expert na nagsasabi na it was coerced confession. Basically, pinilit lang yung bata or finifeed na sa kanya ng mga interrogators yung dapat na sagot niya. Okay? Parang lang yan yung para lang yan pag yung babae nagselos, di ba? Pag hindi niya, dapat, ang isasagot mo sa kanya is yung gusto niya marinig, di ba? Ganyan ang ginawa ng mga investigator kay Brendan dyan sa interrogation na yan. So, para lumabas sa video, kasi naka-video yung interrogation nila, para lumabas sa video na nag-confess si Brendan, it's them, feeding them the answer. Feeding him the answer. Yung mga gusto nilang marinig. Para badiin si Steven Avery sa kaso ng pagkawala or pagkamatay ni Teresa Halbach. Okay? And also, alam niyo yung wala sa sarili si Brendan Dassey or hindi niya naiintindihan yung nangyayari sa kanya that time. Kasi meron pa siya parang isang nung ina-interrogate siya na parang I want to go home kasi may gagawin pa akong project na kailangan ko nang ipasa, ganon. Parang oo na lang ako, tatapusin ko na to lahat. Kasi meron pa akong project na gagawin. Alam niyo yung bata, yun yung nasa utak niya. Tapos hindi niya alam na madidiin siya ng mga lechugas na yan sa hindi niya namang ginawa. Diba? So, promise. Sorry that is my point of view when watching that docuseries. Pero syempre, hindi pa rin natin alam. Pero, kung ano talaga. Diba? Pero, yung feelings mo, pag nanonood ka kasi doon, pag napanood mo yun, papareho ka sa akin, promise. Okay? So, summarization ng trials, convictions, and outrage ng kasong to. So, 2007, 2 trials. Stephen Avery is guilty of murder, while Brendan Dassey is guilty din, largely dahil sa confession niya. Okay? Or accessory to the crime, parang ganun. Pero teka lang talaga, as in, ang daming red flags ng case na to. Right? Like, may susi ng kotse ni Teresa na biglang lumitaw sa kwarto ni Steven Avery, even though ilang beses na nilang binalik-baliktad yung kwartong yun. Okay? Ilang beses na nilang sinerch yung kwartong yun. Tapos biglang lumabas. Diba? Tapos, may vial ng dugo ni Avery sa evidence na parang may tampering. At syempre, conflict of interest kasi yung parehong sheriff's department na nasu o dinimanda ni Avery or ni Steven Avery dahil sa wrongful conviction, sila din yung nag-investigate sa bagong kaso. Di ba? Alam na. So, Making a Murderer shows na minsan, etong docu-series na to, etong Making a Murderer docu-series na to, shows na minsan, hindi lang ebidensya ang laban. Okay? Minsan, perception, power, at most of all, politics din. Okay? Now, the aftermath and continuous fight for this case. Now, pagkatapos lumabas ng docu-series na to, okay? As in, sumabog ang internet. Okay? Daming petitions, sikat na attorneys or abogado, celebrities, lahat sumali sila sa laban nila Steven Avery at Brendan Dassey para ma-review ulit yung kaso. Pero, despite all that, okay, paulit-ulit na dininay ang appeals nila Brendan at ni Steven. Now, si Brendan Dassey, umabot pa yung kaso sa US Supreme Court, pero hindi tinanggap. Okay? Hanggang ngayon, nakakulong pa rin sila. Napakawawa naman ng bata, nasira yung buhay. Sinira nila yung buhay ng 16-year-old na bata na walang kaalam-alam, di ba? Now, may mga abogado na sumali kay Steven. Nag-present ng forensic experts, alternate suspects,
at inconsistency sa ebidensya. Pero hanggang ngayon, denied pa rin yung appeal nila. Now, mapapanood nyo sa season 2 yung kung paano sila lumaban. So, the battle continues sa season 2 ng Making a Murderer. So, akala natin natapos na sa season 1. Pero sa season 2, mas lalong sumabog yung kwento. Okay? Dito pumasok si Kathleen Zellner. You know Kathleen Zellner, pag ginugol nyo siya, isa siya sa pinakamagaling na abogado na nat-turn ano tawag doon? Sorry. Na yung mga wrongfully convicted ay napapalaya niya. Okay? Isa siya sa pinakasikat na defense attorney na kilala sa paglilinis ng pangalan ng mga maling nahatulan. Okay? Kung sa season 1, puro tanong ang naiwan sa isip natin, okay? Sa season 2, binigyan tayo ng mas maraming what ifs. Okay? Now, sa season 2, si Zellner, or Attorney Zellner, Kathleen Zellner, started pointing out new evidence. Okay? Possibility na frame up talaga ang nangyari. Mga inconsistencies sa forensic testing, at mga alternate suspects na pwedeng may kinalaman sa disappearance ni Teresa. Okay. Meanwhile, si Brendan Dassey naman, sinubukan ng mga abogado niya na iiapilang kaso. Alam ko, wait lang, search ko lang. Okay, so nag-google lang ako kasi nga naalala ko na ang nag-handle na ng case after na makonvict sila, di ba? Ang nag-handle ng case ni Brendan Dassey na is was handled by the center was handled by the Center on Wrongful Convictions of Youth after his conviction. Okay? Now, the case involved a federal magistrate judge ruling that Dassey's confession was coerced. So, yun ha. Sinabi na coerced yung confession niya, leading to a overturned conviction and an initial order of his release, which was later delayed. While the 7th Circuit Court of Appeals initially affirmed that the overturning of his conviction, the full court ultimately upheld his conviction. So, ayun, hanggang ngayon, nakakulong pa rin silang mag-jury. Okay? Lalo si Brendan, na Diyos ko naman, nakakaawa talaga kasi alam mong hindi niya alam yun eh. Alam mong hindi siya kasali doon. Tapos sinali siya ng mga buwisit, di ba? So, ayun. So, continue tayo. Meanwhile, kay Brendan Dassey, yun na nga, sinubukan ng mga abogado niya na i-appeal ang kaso. Maabot pa sa federal courts. At grabe, umasa ang buong mundo. Kasi at one point, parang malapit na siya makalabas. Yun nga, na parang sinabi na overturn na yung kaso niya, di ba? Pero ayun, hanggang sa US Supreme Court, hindi tinanggap. Kaya hanggang ngayon, si Brendan is nakakulong pa rin, di ba? Now, the season 2 of Making a Murderer gave us more behind the scenes. Mga kapamilya niya, mga attorneys niya, and yung alam niyo yung emotional toll ng isang labang wala ng katapusan. And yung fight na walang ending. Sa totoo lang. Now, bakit itong Making a Murderer is tumatak sa mga viewers? Okay? Kasi hindi ito yung typical na story ng isang crime. Okay? It is about how fragile the justice system can be, kung paanong pwedeng baliktarin ang buhay ng isang tao sa isang may magic lang. Di ba? Sa isang iglap, mababago nila yung takbo ng buhay mo. At kung gaano kahirap bumawi, di ba? Gaano kahirap bumawi kapag nagkamali ang sistema. And at the end, Making a Murderer gives you the biggest question. Paano kung yung taong kinukulong ay hindi naman pala guilty? Right?
At paano kung yung pinalaya, siya pala yung guilty. So, dahil ang sa akin my point of view, ayaw aminin ng mga nasa gobyerno, like ng mga police, ng yung Manitowoc County Sheriff Department na may mali sila, na nagkamali sila. Kaya ginantihan nila yung tao kahit walang ginagawa. Para lang gantihan yung tao and blame it to him. Sorry, ganun yung pagkakaintindi ko Even though hindi naman pa-proven na ganun talagang ginawa. Pero sa akin pagkakaintindi ko, ganun yung ginawa nila. Just to blame it on Steven and Brendan. Okay? So yun lang. Binibigyan ko lang kayo ng mga pointers kung ano yung mga dapat nyong bantayan sa docu-series na to. Paano kapag sa inyo nangyari ito, sa family nyo, anong gagawin nyo, di ba? Napakahirap. Lalo na yung wala kang ginagawang kasalanan pero sa'yo nabuhos o ikaw yung pinagbintangan. Tapos ikaw, bata ka, wala kang kaalam-alam, musmus ka, bigla ka nadamay sa wala ka namang alam, di ba? Now, again bago kayo mag-click sa Netflix lang, please lang, ready your BP monitor, okay? At uminom muna kayo ng maraming tubig and also your maintenance. Kasi promise, pag sinimulan nyo siyang panoorin, hindi na kayo titigil. Kasi magiging interested kayo sa next episode. Anong nangyari? Bakit ganito nangyari? Promise. This docu-series is very interesting. Okay? Now, baka pag natapos nyo tong docu-series na to, bigla kayo mag-message sa akin. Naku, Mama Tepi, grabe ka, hindi ako makatulog dahil na high blood ako kakaisip sa story na to. So, good luck. Happy watching sa docu-series na to. I know until now naka-up pa siya sa Netflix. Okay? So, watch it hanggang available pa siya. Ang dami mong makukuhang lesson dito sa sa docu-series na to. So, ayun, di ba, napakalungkot ng story na to. Basta, nakaka-high blood siya, lalo na pag napanood mo. So, I recommend watching it. Maganda siya. May matutunan kayo. Ma-high blood kayo. Kukulo yung dugo nyo. So, alam ko until now, nasa Netflix pa siya. So, go watch it. And you know, trivia lang after ko siya napanood, nag-join pa ako sa mga group sa Facebook just to have an update regarding the case. Kasi nga, naging interesado ako masyado sa story na to. At naku, pag naano nyo yung prosecutor dyan, sa Making a Murderer na yan, naku, lalong kukulo yung dugo nyo. Parang gusto nyo magkaroon ng voodoo doll at ganun-ganunin siya. So, thank you very much for watching the video. Sana nag-enjoy kayo sa story natin ngayon. And I hope makapag-research pa ako ng iba't ibang story na magiging interested kayo. So, thank you for watching. If you enjoyed it, please like and share. And also, subscribe to our channel. Okay? And also click the bell notification. So, every time we have a new upload, manonotify kayo kung interesado kayo. Pero I bet, sige, mag-iinteresado na kayo. Promise. Thank you. Bye-bye.